Okay? Magandang hapon po sa ating lahat at happy Sabbath. Happy Sabbath! So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid na nandyan sa live nanonood. So, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Tayo po ay magbabahagi sa ating kaunawaan tungkol sa ating pag-aaralan ngayon. So, nasa aklat po tayo ng Leviticus chapter 9. Tama po ba? So, welcome po pala ang lahat, no, sa ating ginawang aktibidad sa hapon na ito at sa mga bagong makapanood sa ginawa namin pag-aaral. Welcome po ang lahat dito mga kapatid, no? Awa na requirements lang dito is yung dapat bukas yung dapat maging open-minded, no? At dahil ang aming ginawang pag-aaral ay po ito, gumagamit po kami ng mga analisasyon para mas maunawaan namin ang mga ibig ipakaintindi sa mga isinulat ni Moises dito sa aklat sa Leviticus. Okay? Amen? So, bago natin simulan ang chapter 9, so recap tayo ng konti doon sa nakaraang chapter, sa chapter 8, kung ano yung summary na lang natin kung ano yung napag-usapan natin doon, ano yung aral nating nakuha doon. Sino yung makapagbigay? Sino yung nakaalala? Ha? Wala pala si dito. Si Sis Dars. Happy Sabbath, Sis Dars. Alam ko, nanonood siya ngayon. So, si na lang, yung kanyang estudyante na si Bridget. At sa may atong gisgutan last Sabbath day. Kutob lang, no? Kanang dili literal nga meaning sa mga gamit na nila kaaron niya. Tungkol iyon sa taon na pagpuputong o kalupakit sa pagitan ng mga pari at taong bayan. Amen. Okay. So, yung ating pag-aralan doon sa nakarang chapter mga kapatid, no? Summary ko na lang. Yun po ay naging nagkaroon po ng pagpupulong, no? So, ito po ay naging idea ni Moises kasi bawat instruction na kanyang ginawa o yung konstitusyon ng Israel, si Moises po, galing po yun kay Moises. Tama po ba? So, at ang ginawa niyang yung mga leader doon sa Israel, bawat pinuno, mga pare, si Moises din yung nag-appoint. Tama po ba? Amen. So, tinuruan ni Moises, no? Ito ang gagawin ng mga pinuno sa loob kada taon, no? Para ma-check, para malaman kung yung namumuno ay naging epektibo ba sa loob ng taon na iyon. Tama po ba? So, nagkaroon nga, nagpagpupulong. So, sa ating kasalukuyang panahon, mayroon din ganitong anong tawag dyan? Kanang sitwasyon, no, ginagawa. Kagaya na lang ng ating Pangulo. Diba, mayroon siyang SONA. Tama ba? Every taon ba yan? Yes. Nagsusuna ang ating mahal na Pangulo? No? So, bakit? No? Para i-update ang bansa patungkol sa nagiging estado ng ating bansa nga, no? Either ito man ay ekonomiya, politikal o sosyal na kondisyon sa estado ng ating pamumuhay. So, kung meron ngayon, syempre, malaking posibilidad na yun ang ginawang suna ngayon ay nagmula yan doon sa ginawang idea ni Moises. Tama po ba? So, at ang una na pag-usapan doon, yung nagawang kasalanan ng Pangulong Pare. No? Alam natin na ang kasalanan doon ay tumutukoy po yung sa kasalanang hindi sinasadya. Tama po ba? No, kailangan natin iulit, no?
ang kasalanan na nabanggit doon, yun po ay kasalanan hindi sinasadya at nabigyan na po natin ito ng example, no? I-ano nyo na lang kanang i-review doon sa mga nakaraang chapter na ating natalakay. So ang ginawa ni Moises, no, kasi nga may nabasa tayo doon, paghuhugas. So ang ibig sabihin, dinipitsahan ni Moises, ipinaunawa niya doon sa mga taong bayan kung bakit nagkaroon ng kasalanan hindi sinasadya ang Pangulong Pari, no? Part po 'yun sa proseso bilang nasa tungkulin. Tama ba? So makikita din natin doon kahit na mayroong nagawa, no? Ang Pangulong Pari o mga pamunuan, no? Still sila pa rin ay napaparangalan dahil may nabanggit doon na isuot yung mga kasuotan. Tama ba? At ang kasuotan na iyon ay tumutukoy sa matuwid na pamamaraan. So suot ni Aaron ang matuwid na serve pa rin ni Aaron yung hustisya, no? Sa madaling salita yung hustisya. No, kaya karapat-dapat pa rin si Aaron sa tungkuling iyon dahil yung hustisya para sa bayan ay na-serve pa rin ni Aaron. So yun po ang damit na tinutukoy doon. So at merong handog, no? Una handog na turo, tama ba? Na which is tumutukoy sa lakas at sakripisyo. At mayroong panghandog na na-mention doon yung tupa. No, 2 tupa. Tama ba? So ang unang tupa, which is alam natin ang tupa, no? Na sinasabi roon ay pag-uugali ko 'yon ang tinutukoy doon, no? So ang tupa ay kawalang takot at katapangan. Tama ba? So ang first na tupa, ito ay katapangan at kawalang takot para sa pagpapatupad ng tungkulin, no? Or authority bilang nasa posisyon. So yung pangalawang tupa na nabanggit doon, no? Para po 'yon sa pagpapatupad ng tungkulin. No? Yung una bilang nasa authority, pangalawa pagpapatupad ng tungkulin. Nakuha yung kaibahan? Okay? So recap nyo na lang yan. So pagkatapos mayroong mga ginawa na mga seremonyas, no? Doon sa ginawang handog, no? Ituslob yung dugo sa kamot, yun po ay silyo. Yun po ay mga pisikal na palatandaan bilang naunawaan ang espiritual na kahulugan nito. Tama ba? No? Ginagawa nila ang seremonya, no? Dahil yun po ay palatandaan na naintindihan nila ang instruction na ibinigay ni Moises. Tama ba? No? So hindi pwede na walang seremonya. No, hindi pwede, sabi nga ng ating kapatid kanina, no, sa umaga doon sa 1 Corinthians, kasi kan, no, na nabanggit niya roon na dahil napansin ng ating kapatid nang naunawaan natin ang mga espiritual na kahulugan, no, baka ano ba, kanang una to ba nga dili na importante ang physical na seremonya. Tama ba? Yung sinabi mo, bro? No? So, hindi po pwede. Kasi yung physical at spiritual, hindi po yan magkahiwalay, mga kapatid. Okay? Kasi, yung ating isip, puso, yan po ang nagdidikta sa atin. Tapos, para maging silyo, yung ating naunawaang pananampalataya, kailangan po ng gawa. Okay? So, siyempre, ang gagawa yung physical. Tama ba? Tama hindi? So, yun po. So, hindi po yan dapat magkahiwalay. No? Importante po ang mga seremonya na ginagawa. No? So, yung nagbabago lang, yung, ano yung sabi mo? Ritual. Yun pala, yung ritual. Pero, yung seremonya, no, kagaya ng mga kapistahan natin, no? Yung mga na ating ginagawa, importante po yun. Yung pagdadalo, importante po yun. So, amen? So, ngayon, yun po ang buod ng ating napag-aralan doon sa
nakaraang chapter. Ngayon, patuloy tayo dito sa chapter 9. Okay? So, basahin natin bro sa verse 1 to 3. At nangyari sa ikawalong araw na tinawag ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga matatanda sa Israel. At sinabi niya kay Aaron, magdala ka ng isang guyang turo na handog dahil sa kasalanan at sa isang tupang lalaki na handog na susunugin, na kapwa walang kapintasan, at ihandog mo sa harap ng Panginoon. At sa mga anak ni Israel ay sasalitain mo na sasabihin, kumuha kayo ng isang kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan, at ng isang guyang baka, at ng isang kordero na kapwa na may gulang na 1 taon, na walang kapintasan, na handog na susunugin. Amen. Amen. Okay, sabi dito sa verse 1 to 3, noong ikawalong araw, tinawag ni Moises si Aaron, ang mga anak nito, at ang matatandang lalaki ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka para sa iyong sarili ng isang malusog na guya. Ang guya nito, baka po to. Okay? Ano po to? Kanang batang baka. Tama ba? Sa Bisaya, Nati. Toreo. Turyo. Oh. Turyo. Okay. So, nati ba? Toreo. Baguang gamay sa nati. Maguwag gamay sa nati. Okay. So, turyong baka. So, Laki na laki. Ang words nga Toreo, intended sa laki. Nati nga laki. okay. So, batang lalaki. Batang baka. So, isang malusog na guya bilang handog para sa kasalanan. Okay? Kailangan po natin itong maunawaan, ha? So, focus tayo dito kung ano yung mga kaibahan ng handog. No? At isang malusog na lalaking tupa bilang handog na sinunog, at ialay mo ang mga iyon sa harap ni Yahweh. Pero, sa verse 3, pero sasabihin mo sa mga Israelita, kumuha kayo ng isang kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan, at ng isang guya at ng isang batang lalaking tupa na bawat isa ay 1 taong gulang at malusog bilang handog na sinunog. Okay? So, i-identify muna natin ang mga handog. Okay? So, para mas madali nating maunawaan, no, kung ano yung ibig ipakaintindi dito, mga kapatid. Okay? Sabi dito, ikawalong araw. So, ano ba ang ibig sabihin ng ikawalong araw? Okay? So, sabi natin sa last chapter, yun po ay nagdaang taon. Sa loob ng 1 taon, no, na naging suna ng suna o talumpati ng leader. Pag sinabing ikawalong taon, mga kapatid, ay ikawalong araw, pag sinabing ikawalo, no, ito ay tumutukoy, para sa akin, ito ay tumutukoy sa walang katapusang simula. Okay? Amen. Walang katapusang simula. Kung sa Bisaya pa, walay katapusan na sinugdanan. So, sa iba pa, tinatawag itong infinite. Tama ba? Infinity. Tama, hindi? No? Yung iba, pag nakakita number 8, ay infinity yan. Walang katapusan. Pero dito sa atin, ito po ay walang katapusan. Same din, pero merong karugtong. Walang katapusang simula. Kaya example, halimbawa na lang, yung araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Sunday, 7 yan. Pagkatapos ng ikawalo, balik naman ulit sa Monday. Tama ba? Tama hindi? Tama. Amen. So, yung 1 to 7, Monday to Sunday, pagbalik yan, Monday, ikawalong araw. So, natapos yung first 7 days in a week. So, balik na naman sa simula para tapusin yung hanggang 7 para naman sa ika-second week. Tama ba? So, yung 8 ay walang katapusang simula. No? So, paano naman yung 7? So, yung 7, walang katapusan din. Pero walang katapusang proseso. Ba? Kung pansin nyo, within 7 days, pabalik-balik, Monday, Tuesday. Proseso po yan. Example, yung bata, hindi ka nakakita ng isang babae nanganganak pagkatapos lumalakad na yung bata. Wala ka nakakita ng babaeng buntis, tapos pagkaanak, naging mas matanda sa kanya. So, baka ano yan, hindi yan tao. Impacto, yan. No?
So, proseso yan. Ha? Yan, kahit nasa loob pa ng tiyan, di ba, may 0 months, 1 month, 2 months, 3 months, hanggang to 9 months, weeks, ano? And so on and so forth, ganyan. So, ang 7 ay walang katapusang proseso. Ang 8 ay walang katapusang simula. Klaro? Na-identify natin. So, ngayon, kung mapapansin natin, ipinatawag ni Moises si Aaron. No? Si Aaron, ang kanyang mga anak at matatandang lalaki. So pag sinabing mga matatandang lalaki, mga pinuno po. So mga ibang pinuno. Diba? Doon sa ginawang appointment ni Moises sa bayan ng Israel, gikuan man ito niya, 50-50. By 10, 50. 50 ba to? Or 10? By 10. So 50. So each tribes, mayroong mga pinuno. So yun po ang ibig dito. Kanang ipinatawag ni Moises, mga matatandang lalaki. Okay? So, ngayon, lapat natin dito, sis. So, bakit ipinatawag ni Moises ang si Aaron, ang mga anak at matatandang lalaki? So, ito pala ay may gagawin, no, na handog ang mga pinuno. Kasi ang pinatawag ni Moises, mga pinuno po yan. Tama hindi? So, itong mga pinuno, no, ay dapat na maghandog. No? Mga pinuno muna ang ipinatawag ni Moises. Klaro? So, yung ikawalo nga na-mention dito mga kapatid, no? Sabi natin kanina, ito po ay tumutukoy sa walang katapusan. Okay? Walang katapusang simula. Okay? So, yung 7, walang katapusang proseso. No? So, yun po ang pagkaibahan ng dalawa. So, focus tayo sa ikawalo dito. So, pag sinabing ikawalo, no, walang katapusang simula, posible na dumating sa kanilang panahon ay ipinatawag ni Moises itong mga pinuno sa, kung ating dalhin sa ating kasalukuyang kalendar ngayon na ginagamit ng karamihan, yung Gregorian, kasi yung unang taon, di ba? Yung unang taon na kanilang kalendar is January. Unang buwan. Unang taon naman. Unang buwan. January. Unang buwan sa taon, January. No? So, dahil tayo ay, no, dahil ang Torah community ay lunar, no? Ito ay, kanang natumong. So, natumong sa galong. Dahil taon, posible, by the month of March or April. Okay? March or April. No, yun po ang unang buwan ng taon sa atin bilang lunar yan. Okay? So, ganon din ang ginawa ni Moises, no? Sa ikawalong araw. So, kung mapapansin natin, no, ang unang ipinatawag ni Moises yung mga pinuno. Tama, hindi? No? So, dito sa verse 1 and 2, ang ipinatawag ni Moises si Aaron, ang kanyang mga anak, at mga ibang elder. So, ibig sabihin, mga pinuno. So ito pala ay tumutukoy sa mga handog na gagawin ng mga pinuno. Ngayon, mayroong dalawang handog na gagawin ang mga pinuno. Una, handog para sa kasalanan, at ang pangalawa, handog na sinunog. So, kailangan natin maunawaan kung ano ang pinagkaiba sa dalawa. Okay? So, lapat mo, bro. Sabi dito, sinabi niya kay Aaron, kumuha ka para sa iyong sarili ng isang malusog na guya bilang handog para sa kasalanan. So, ang handog para sa kasalanan ay batang guya. Okay? So, ang baka ay tumutukoy sa strength and sacrifice, no? So, ilang beses na natin ito inulit-ulit ang kahulugan nito, no? So, mas pinili natin na paulit-ulit, no? Para mas talagang masink in at para din sa mga kapatiran natin na bago, na gustong sumubaybay sa ating ginawang pag-aaral, ito po ang naunawaan ng Torah community na ang spiritual na kahulugan, no, ng baka. Ito po ay pag-uugali ng baka, which is strength and sacrifice. Okay? So,
Pangalawa, handog na sinunog. So, ang handog na sinunog na ihahandog ng mga pinuno ay tupa, no? Malusog na lalaking tupa bilang handog na sinunog. So, ang tupa ay fearlessness and bravery. Okay? So, i-identify muna natin, ha? So, ngayon, ito po ay ang mga handog ng mga pinuno. Ang una, klaro? So, handog para sa kasalanan, baka. Pangalawa, handog na sinunog, tupa. Okay? Ngayon, punta tayo sa verse 3. Pero sasabihin mo sa mga Israelita. So, Israelita naman. So, ibig sabihin, ito po ay handog ng taong bayan. Pag sinabing taong bayan, hindi po include pinuno. Citizen lang yung mamamayan. Klaro? Ilapat mo, bro. Handog ng taong bayan. Okay? So, kumuha kayo ng isang kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. So, kung may hinandog ang mga pinuno, mayroon ding ihahandog ang taong bayan. So, handog para sa kasalanan, ano yung binanggit dito? Kambing. So, ang ihahandog ng taong bayan, kambing. Sa pinuno, baka. Okay? So, ang kambing ay, ang spiritual na kahulugan nito ay balancing. Tama? No? So, kung handog na sinunog, isang buya at isang batang lalaking tupa na bawat isa ay isang taong gulang at malusog bilang handog na sinunog. So, ang handog na sinunog na ialay ng taong bayan, baka at tupa. Nakuha ninyo ang kaibahan? Kanaw mo din sa kanang PowerPoint para makita ninyo ang unsay kaibahan ng mga handog. Okay? Ulitin natin. Pag handog ng mga pinuno, handog para sa kasalanan, baka. Kung handog na sinunog, tupa. Yan po ay handog ng mga pinuno. Dito sa handog ng taong bayan, handog para sa kasalanan, kambing. Pangalawa, handog na sinunog, buya at tupa. Okay? So ngayon, kailangan nating i-identify ano ang ibig sabihin ng handog para sa kasalanan at handog na sinunog ang binanggit dito. Okay? So, alam natin, no, mga kapatid, sa ating buhay ay mayroong dalawang mararanasan, no, patungkol sa mga desisyon na ating gagawin sa buhay. No? Either makaranas tayo ng failure or success. Tama ba? No? Kahit sa anumang larangan sa buhay, kanaroon. Kahit ikaw man ay leader or may katungkulan sa bayan or kalang ordinary citizen lang. Kahit saan larangan ka sa buhay naroon, dalawa ang iyong mararanasan. Either failure or success. Tama ba? So, ngayon, ang handog para sa kasalanan na sinasabi dito, ito po yung, ang kasalanan na mention dito, ito po yung mga kasalanang hindi sinasadya. Okay, klaruhin natin. Ang handog para sa kasalanan dito, ito po yung mga kasalanan na hindi sinasadya. Klaro? Kasi nga, walang handog para sa mga kasalanang sinasadya. Klaro? So, ang handog para sa kasalanan dito, na binention dito, no, mga kapatid, ito po yung mga failure. Ito po yung mga lapses, mga deficiency na nagawa ng mga pinuno. Nakuha ko ninyo? Amen. Okay? So, ang handog na sinunog naman, na binanggit dito, mga kapatid, ito po yung mga, pag sinabing sinunog, means purify. Tama? Amen. So, ito po yung mga achievements, opposite sa failure. Ito po yung mga achievements na kailangan pag i-purify. Yung mga magagandang bagay na nagawa ng mga pinuno, kailangan ipagpatuloy, kailangan pagandahin pa. Nakuha ninyo ang kaibahan? Yes. Okay, so, magbigay tayo ng example. Ano yung mga kanang nagawa, no? Nagawa ng mga pinuno, no? During sa kanilang pamumuno doon sa bayan, na masasabi nating nakagawa ng
handog para sa kasalanan or mga lapses. No? Oh, kasalanan hindi sinasadya na mga lapses ba? Mga lapses naging failure, no? Example, no? Yung road project na lang. Ay, road project. Kadalasan makikita natin nung kanang bitaw manyanggi ta, maglaag ta, ako lang sa Bisaya na. Maglaag ta, no? Sige tag agya ng dana. Tarong pakindahan, tarong. Hindot pa kayo, walay gumba, okay kayo. So wadam ha, sa niaging mga adlaw, mahibong na ko. Nagharang din buslo. Gigumba na sadya. Igdaanan nyo, igdanagan mo, pero tinamang taasa. Ha? Tinawa dili. So, kisa may naka-experience na, pero dili lang siguro ako. Halos tanan. Halos tanan. So, realidad yan. No? So, ano ka, kanang sige juga agi nito niya, katong panahon na, nagumba. Niya, katong paguba, no? Nakahatag og puwerwisyo. Tarong pa kayo, giguba. Kay ayuhon. Ang tarong, gubon. Tungkol sa kagugihan. No, tungkol sa kagugihan. Tungkol sa kakugihan sa Pinoy. Ang tunay guba, dili ayuhon. Ang tarong, gubon para ayuhon. So, Mga lapses. no, so yun po ang mga lapses, yun po ang mga kasalanan hindi sinasadya. Bakit? Kasi nagbibigay yun ng purwisyo sa tao. Kasi prone yun sa accident. Tama hindi? Nakakabala. Nakakabala yun sa taong bayan. No? Tarong pa kayo, bukod. Kakadismaya rin Oh. sa mga mamamayan. Oh. Bro, meron nga akong nabasa ba doon sa Facebook, sabi niya. Related ito sa ating ginawang example. Hindi ko alam kung taga saan siya. Sabi nga doon sa kanyang Facebook, pinicturean niya yung daan. Siguro sa kanila yon. Yung nasa second floor siya. Hindi yung second floor, basta yung daan na butas-butas. Oh, yun. Tapos nilagyan niya ng capture. Sinabihan niya yung gobyerno or sino yung niya doon. Pinatutungkalan. Siyempre, of course, gobyerno. Pumumikbik ko No, siya. so, siya. So, ano siya ba? Balang isang concerned citizen ata yun, no? Sabi niya doon sa kanyang ilagay na caption na may tinutuon na lang dyan yung kurakot kaysa inyo pang gumuo ng daan na tarong. Kahasol mo pa. Nakahasol dyan sa amo ka. Sabi niya, siguro wag na lang yung idaan sa project, ibulsa na lang kagad. Yun ang nakalagay doon Kasi sa idaan nyo pa sa project, nakakaabala pa kayo sa marami. So kung mangungurakot kayo, ibulsa na lang kadiretso yung pera. itutudo na lang yung ibulsa yung pera. Kaysa sisirain yung daan na which is Maayos pa naman. maayos pa naman. Pwede pang mapakinabangan. Butasan lang. No? Tama ba? So yun po ang mga example na lapses, no? Handog, mga kasalanan hindi sinasadya ng gobyerno, no? Hindi agad gitrabaho ba? Gumuon ka raw sa adlaw, pero ayun after 3 months. Posibleng ang naging dahilan, sa analysis ko, hindi naman talaga pwedeng sabihan natin na mga kurakot ba yung masasabi kasi acquisition yan. Oh. So, para sa akin, siguro yung sistema ng pagpapatupad ng project, yun yung may problema doon. Dahil siguro may mga panahon sa narinig ko, may schedule ba na may schedule no? Schedule. Oh. Oh. after 10 years, Ah. kahit Maganda pa yung kasada, Gigibay. may ano na yan, may i-reconstruct. i-reconstruct na. Okay. Bago yung kakilala natin, no, sinabi mo, kasi nagtanong ako sa kanya, bakit ganyan, bakit matagal yung ayusin ba? Madali lang sirain pero matagal yung pag-ayos. No? So, sabi niya na kailangan talaga yung gibain kasi bilang ebidensya para ipakita na kanang ibigay yung budget. At siyempre, sa hindi asahan, yung mga na-budget dyan, patungkol dyan, ay posibleng nagamit.
ang pondo para dyan. Kaya nadidili. So, merong mga ganyan. Yun po ang kanyang sinabi. Pero hindi ko alam kung kanang kasi siya yung kanang may ano ba? Kanang may alam sa kanang pamalakad, no? Pamalakad sa panggobyerno. Ako, wala akong idea kaya nagtanong ako. Tinanong mo yung DPWH yan, bakit may mga sirang daan ay hindi nyo inayos? Hindi pa raw yun nakarating sa schedule, So, hindi inayos. so yung pala, tama nga pala yung ano natin na mayroong hindi na ano ba, nagawa ng paraan yung na-implement na batas, sabihin natin 10 years yung duration. Dahil hindi pa 10 years, kahit sira na, hindi na pwedeng ayusin. So hindi na, yun dapat ang amindahan. At ang nangyari, dapat aktual, titingnan. Kasi mayroong mga kalsadang napakaganda pa, 10 years na. Kasi 10 years na, i-post, nagigibain. Dahil pwede na siya ayusin. Pwede na, mag-release na. Makaka-release na ng budget kasi nakaabot na siya sa duration. Amen. So, Yun ang ginawa. yun ang ginawa. So, ang kailangan gawin ng mga tagapamahala doon ay kailangan ng aktual na survey. Oh. At dito kasi nai-apply yung pagiging tapat. Hindi, kasi ang sistema kalaunan sa atin, naobserbahan natin, kailangan mag-report, kailangan i-check ng department na DPWH. yung isa yung kuha para i-force yung mga Pending. yung mga nasa panunungkulan para mag-report para sila ay makapag-provide ng kanilang report at kapag nakita ang kanilang report na tama, saka sila i-deklara na sila ay tapat. So sa nakita natin sa kapanahunan sa pamumuno ng Israel o ng pangunguna ni Moses, ginawa na nila ang kanilang tungkulin dahil sila ay tapat, saka sila nag-report. So, kailangan talaga ng aktual. Hindi pwedeng kung ano yung na isulat para doon, yun ang susundin. Kailangan mayroong case-to-case basis para ma-i-assist kung ano talaga ang dapat. Yun yung nangyari na lapses. Posibleng ganun din ang naging problema kung kaya't may mga na-mention dito na paghandog para sa kasalanan sa mga pinuno sa chapter natin pinag-aralan ngayon na kung saan kailangan nilang maghandog para sa kanilang sarili yung baka para maano yung kasalanan na nagawa sa isang taon. Amen. So, yun po ang example natin, no? Ibinigay sa handog para sa kasalanan. Okay? So, sa handog naman na sinunog, ito po yung, sabi natin, no? Ito po yung mga, pag sinabing sinunog, i-purify. Tama ba? So, mga nagawa ng pinuno, no? Doon sa kanilang tungkulin, kailangan ipagpatuloy. Halimbawa na lang, sa nakaraang administrasyon, kung merong mga project na ginawa at dumating yung election, iba na yung naging pangulo, dapat ipagpatuloy. Hindi dapat kanang sana ibaliwala ba? Sana Stop. i-stop ba? No? So, yun po ang dapat sanang gawin. Pero ang nangyari, no? Lalo na kanang Kasi yung Kontrapartido. kontrapartido. Nanalo. Yung nanalo, yung nakaraang administrasyon na nakagawa ng mga project na kanang mabuti, which is Napakasinabangan. naging pindig at kahit na pindig pero napakinabangan no ng taong bayan, Mapapakinabangan o hinabangan na di nila ipagpatuloy. hindi nila ipagpatuloy ba? Kasi ayaw na, legacy daw yun eh. Yun Magiging legacy ng nakaraang administrasyon. yun ang kanang nakadismaya ba, no? So, ang gagawin dito, yung mga kahit na ang bago ang papalit, no, na nakaupo, kailangan yung mga nakaraang administrasyon, kung ano ang kanilang mga mabubuting mga nagawa, mga plano o nagawa, ipagpatuloy yun, no? Yun po ay pagandahin palalo.
Para sa sunod sa kung sino naman ang next na maglilingkod, papagandahin pa lalo, no? So, yun po ang dapat na gawin at dito yun ang ginawa ng mga pinuno. So, sila po yung naging example dito, no? At ito po yung itinuro ni Moises doon sa mga pinuno. Amen? So ganun lang din, no? Ganun din ang gagawin ng taong bayan. Okay? Example, handog naman para sa kasalanan bilang citizen. Example, kung sa may mga kasalanang hindi sinasadya bilang kanang ordinaryong mamamayan. So, example, ito. Pumunta ako ng Mandawi, no? Kasi meron akong diyan kanang tuyo ba? Saan tuyo sa Tagalog? Meron akong kailangan na puntahin dyan, no? Appointment. Tapos, siyempre, dadaan ka talaga. At dyan sa Mandawi, mayroon yung mga pasikot-sikot na daan. So, nung una, pumunta ako dyan, ito talaga yung ruta. No? Walang mga illegal, kabisado ko yung ruta, ganyan. Yung left turn, right turn, U-turn, ganyan. No? Nang bumalik ako, nang nakalipas na buwan, hindi ko alam na iba pala yung ruta. So, yung usual na ruta ko na mag-right turn ako, doon talaga ako kasi yun ang alam ko. No? Nang bumalik ako doon, nag-right turn ako, di ko inasaan na mayroon palang doon. Mayroon sitog na nakaabang. Nakaraba. Yun, left turn lang. So, nakaabang. So, hindi ko alam na ang kanilang sistema doon na rules at kanang in terms of traffic, na iba pala yung ruta. So, yun ang kasalanan hindi na sinasadya ko. Ako ha? So, syempre, kahit na hindi sinasadya, kasalanan pa rin yun. No? Kasi, bago nila in-exchange niya, kanang nag-change ruta, mayroon silang ilalagay dyan sa anong tawag dyan? Mga signage. Sana signage? O, tama ba? So, syempre, yung pagkukulang ko, hindi ko tinignan. Ang aking naging doon, lapses, ditso-ditsora, okay, nagsalig ba? Mga yun anak. So, yun po ang example ng kasalanan hindi sinasadya bilang kanang mamayan. Claro? So, dito naman, sa handog sinunog, kung sa may mga maayong nabuhat, sa mga katilingban, sa mga mamayan, sa mga tumahatagani, na kinalang padayuno. No? Pwede ba cleanliness? Pwede? Unsay tawag ka na? Kanang clean and green? Unsay tawag ka na ang akuan? Beautification? Ha? Kasi doon sa amin, meron ako napansin ba, every Saturday, dadaan ako, yung daan malinis. Yung dati, nung hindi pa yan na ginawa ng taong bayan, makikita mo, maraming basura sa gilid, no? Pero, nung nakalipas na mga taon, no, pansin ko, kanang tanaw ako sa gilid, limpyo kayo. So, akong gi-obserbaran, ay maglimpyo di ang mga tao dito every Saturday. Meron silang schedule, no? So, hindi lang doon, meron ding mga ibang barangay na ganon din ang ginagawa. So, ibig sabihin, yung mga yung ganyang klaseng mga gawain ng mga mamayan na kinalang limpyo, di ba, naka-experience ba tayo na dire? No? Kailangan niyang ipagpatuloy, no? Para ma-influensyahan yung mga ibang mga barangay, no? Yung mga ibang mga tao na makita nila ba, uy, ganito pala ang sistema dito, naglilinis. Mas tindot siguro nga ato kung i-apply gusto no? Sakto ba? So, mo na handog na sinunog, no? Example. Ha? So, ito po ay instruction pa. So, mamaya, isa-isahin natin, gaya ng ating ginawang study, no? Yung mga kahulugan. Tapos, ibibigay natin ang spiritual na mensahe para makuha natin yung punto at aral. Amen? So, okay na tadre? Okay na. So, next. 4 to 7.
At isang turo at isang tupang lalaki na mga handog tungkol sa kapayapaan upang ihain sa harap ng Panginoon, at sa isang handog na harina na hinaluan ng langis, sapagkat napakikita sa inyo ngayon ang Panginoon. Ang kanilang dinala sa harap ng tabernakulo ng kapisanan ang iniutos ni Moses, at lumapit doon ang buong kapisanan at tumayo sa harap ng Panginoon. Sinabi ni Moses, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, at lilitaw sa inyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. At sinabi ni Moses kay Aaron, lumapit ka sa dambana at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan, at ang iyong handog na susunugin at itubos mo sa inyong sarili at sa bayan. At ihandog mo ang alay ng bayan at itubos mo sa kanila gaya ng iniutos ng Panginoon. Amen. Amen. So, dito sa verse 4, at ng isang toro at isang lalaking tupa bilang haing pansalo-salo, para ialay ang mga iyon sa harap ni Yahweh, at nanghandog ng mga butil na hinaluan ng langis, dahil magpapakita si Yahweh sa inyo sa araw na ito. Kaya dinala nila ang lahat ng iyon sa harap ng tulda ng pagpupulong, gaya ng inutos ni Moises. Pagkatapos, lumapit ang buong bayan at tumayo sa harap ni Yahweh. Sinabi ni Moises, ito ang inuutos ni Yahweh na dapat ninyong gawin para ipakita sa inyo ni Yahweh ang kaluwalhatian niya. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron, lumapit ka sa altar at ialay mo ang iyong handog para sa kasalanan at handog na sinunog, at magbayad sala ka para sa iyong sarili at sa iyong sambahayan. At ialay mo ang handog ng bayan at magbayad sala ka para sa kanila gaya ng inutos ni Yahweh. So doon sa verse 1 and 2, handog ng mga pinuno. Doon sa verse 3, handog ng taong bayan. Ngayon, dito sa verse 4, handog pansalo-salo. Sa ibang verse, ang dito, kanang version, ito po ay handog pangkapayapaan. Okay? So, ang handog dito, ito po ay handog sa lahat. I-flash mo dito, bro. So, ito po ay handog ng lahat. Pag sinabing ng lahat, include ang mamamayan at mga pinuno. No? So, pag sinabing handog pangkapayapaan, natakil na natin ito, no? Ang reason bakit may handog pangkapayapaan, ito, either ito po ay handog pasasalamat or kusang loob or vow na handog. Naalala ninyo, mga kapatid? Kung bakit may handog pangkapayapaan? No? So, posible, no, ang ginawa ni Moises, sinadjust ni Moises doon sa lahat ng bayan, no, kaya Aaron at sa mga mamayan, kailangan nilang gabitin, no, ang ugali ng turo at tupa. Kailangan nilang magkaisa, no, sa ginawang plano doon sa loob ng isang taon. Amen? So, next. So, dito tayo sa verse 8 to 14, doon sa unang handog ng mga pinuno. Okay? Kunin natin yung mga kahulugan ng bawat nilalaman ng handog, tapos ibuo natin yung mensahe gaya ng ating ginagawang pag-aaral. So, verse 8 to 14, bro. Lumapit nga si Aaron sa dambana at pinatay ang guyang handog dahil sa kasalanan na yaoy para sa kanya. At iniharap ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo, at ikinubog niya ang kanyang daliri sa dugo at ipinahid sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, at ang dugong labis ay ibinuhos sa tungtungan ng dambana. Datapwat ang taba at ang mga bato at ang laman na nasa atay ng handog dahil sa kasalanan ay sinunog niya sa ibabaw ng dambana gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moses. At ang laman at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento. At pinatay niya ang handog na susunugin at ibinigay sa kanya ng mga anak ni Aaron ang dugo, at kanyang iwinisik sa ibabaw ng palibot ng dambana. Amen.
Amen. So, itong verse 8 to 14 mga kapatid, no? Ito po ay proseso na gagawin sa sinasabing handog doon sa verse 1 and 2. Kung saan itong verse 1 and 2, yun po ay handog ng mga pinuno na kung saan maghahandog sila para sa kasalanan at handog na sinunog. Ako, ano nyo? So, ang handog para sa kasalanan, guya, baka. So, ang gagawin sa baka, dinala sa kanya ng mga anak ang dugo. Tapos, isinawsaw ni Aaron ang daliri doon sa sungay. Tapos, sinunog ang taba, bato, atay, at hinugasan ang karne at balat. Yun po ang gagawin sa guya para sa handog kasalanan. Nakuha niyo? So, tapos dito sa handog na sinunog, ito po ay tupa. Okay? Handog kasalanan, guya. Handog na sinunog, tupa. So, atong gisgutan dire, handog pa ng mga pinuno. Wala pa itong mga taong bayan at para sa lahat. So, ang handog na mention dito, ito po ay handog ng mga pinuno. Klaro? So, kunin natin yung mga kahulugan. So, pag sinabing guya, ito po ay strength and sacrifice. Lakas at sakripisyo. Ang dugo, sa tayo dugo. Buhay. So, recap to ito ha. Buhay. Daliri or kamay, Direksyon. direksyon. Yung sungay, so, paalala. No? Paalala or babala. Yung taba, abundance. Yung bato or kidney, so ito po ay emosyonal na balansi at panloob na karunungan. At ay kakayahang ipagtanggol at protektahan. Karne, sabihin karne. Kita lang. Hilig ng laman, no? Balat. Lugar ng kahilihan. Okay? So yan po ang gagawin sa baka. Doon para sa handog kasalanan. So, ang handog na sinunog, tupa. Okay? Unsa itong tupa? Bravery and fearlessness, no? Sabi pa dito, ibigay sa kanya ng mga anak niya ang dugo. So, ang dugo, tumutukoy sa buhay. Tapos, yung ulo. Ano ang ulo? Matatag na desisyon. Tapos, hinugasan ang bituka at binti. Ang bituka dito, ito po yung laman loob, no? Yung dumi. Ito po ay tumutukoy sa katamaran or tamad, laziness, no? Binti. Ito po ay paghakbang. Okay? Okay. So, ibuo natin ang ating nakuhang kahulugan, spiritual na kahulugan. So, ito po yung aking naunawaan mga kapatid, no? Dito ay ipinakita ni Aaron bilang ehemplo doon sa mga namumuno ang agresibong lakas at sakripisyo para gawin ang mga nakabinbing at hinaharap na plano para matiyak na sa pagkakataong ito ay matutugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Pag moingon ka nakabinbin, ito po yung mga nakapinding ng mga kanang proyekto o mga project, mga ginawang batas o proyekto, no? Pagkatapos, isinuko ng kanyang mga anak at mga pinuno ang kanilang buhay bilang pagpapakita ng suporta sa kalooban ng kanyang puso at pinaalalahanan niya ang mga ito na isentro ang kanilang buhay sa iisang direksyon na kung saan nakanda silang ibigay ang kanilang buong kapasidad na gabayan ang mga tao sa tamang pamumuhay. Upang magbunga ang kanilang mga hinahangad, kailangan nilang manatiling nakakonekta sa righteousness para mabalansi ang emosyon at gagawa ng tamang desisyon batay sa panloob na karunungan. Yan po ay kidney na tutulong upang ipagtanggol at protektahan. So atay, na dahan-dahang maalis ang mga hilig ng laman, karne,
na siyang nagdala ng kahihiyan at dugis sa iyong pinanumpaang tungkulin bilang tinanghal na isang mabuting pinuno. At pagkatapos, ipinakita ni Aaron sa kanyang buhay bilang Pangulong Pinuno ang katapangan at kawalang takot, tupa sa mga natagumpay na proyekto doon sa mga pinuno ng bayan para mas lalo pa silang magsubikap, maging matatag at inspirado na isagawa ang mga plano nang sa ganon maalis ang katamaran na pag-uugali at magkaisa lagi sa paghakbang na ipagpatuloy ang implementasyon sa mga matagumpay na batas para sa pagpapaunlad ng bayan. So, nakuha na? Nakuha na? So, dito, ito po yung handog sa kasalanan. So, dito handog na sinunog. Kasi nga, sabi natin ang handog sinunog, yung mga mabuting nagawa na kailang ipagpatuloy. So, kaya tupa ang dapat na ugali. So, doon sa handog na kasalanan, ang ihandog doon, guya, sakripisyo. No, kung lapsis nila sa una, dugay na katong example, guba ka na, dugay kayo nila nabuhat. Ika-next year, dapat ilan ang paspasan. Pagitaan lang pamaagi nga dili madili. No? Kailangan nilang magsakripisyo. No? Amen? Amen. Ako na? So, bisayo na to. Dinhi, ipakita ni Aaron isip ihimplo ngadto sa mga leader ang agresibong kusog o sakripisyo. Aron buhaton ang mga napinding o gumaabot nga mga plano, aron masiguro nga niining panahon na matubag ang mga panginahanglan sa katawhan. Unya ang iyang mga anak o mga leader mitugyan sa ilang kinabuhi isip pagpakita sa suporta sa tinguha sa iyang kasing-kasing. Ug iya silang gipahinumduman nga isentro ang ilang kinabuhi sa usa ka direksyon. Diin andam silang ihatag ang ilang bugos nga kapasidad sa pagiya sa katawhan ngadto sa saktong dalang sa pagkinabuhi. Aron mabungahon ang ilang tinguha, kinahanglan magpabiling konektado sa pagkamatarong aron mabalansi ang emosyon ug makahimo og saktong desisyon base sa sulod nga kaalam nga mohatag sa pagpanalipod ug proteksyon aron hinahinay mawala ang mga unodnong tinguha nga nagdalag kaulawan ug mantsa sa imong gipanumpaang katungdanan isip giordinahan nga maayong pangulo. Ug unya gipakita ni Aaron sa iyang kinabuhi ang pagkamaisugod ug kawalay kahadlok sa mga malampuson nga mga proyekto ngadto sa uban nga mga pangulo sa katilingban aron sila mahimong mas muhugi pag-ayo, mahimong lig-on ug inspirado sa pagtuman sa mga plano aron mawagtang ang katapol nga pamatasan ug kanunay magkahiusa sa lakang aron mapadayon ang pagpatuman sa malampuson nga mga balaod alang sa kalambuan sa nasod. Amen. Ako niyo? Amen. Klaro siguro kay saya man. So, okay? Kung Tagalog, marag gusto pakita sabot pero doon sa mga Tagalog, alam na nila ang kahulugan. So, kasi nga, ano na to ba? Bisaya, di Tagalog yun na to ba? No? Mas nindot man ang doble. Okay, so, yan po ang ibig sabihin sa verse 8 to 14. So, nandun pa tayo sa handog ng mga pinuno. So, kasi tatlo ang na-mention doon. Handog ng mga pinuno, handog ng taong bayan, at handog ng lahat. Okay? Next. So, from verse 15 to 17. At iniharap niya ang alay ng bayan at kinuha ang kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan at pinatay at inihandog dahil sa kasalanan na gaya ng una. At iniharap niya ang handog na susunugin at inihandog ayon sa palatuntunan. At iniharap niya ang handog na harina at kumuha ng isang dakot at sinunog sa ibabaw ng dambana bukod sa handog na susunugin sa umaga. Amen. So, sabi dito, pagkatapos inialay niya ang handog ng bayan. So, ito na ang time ng handog ng mamamayan, ng taong bayan. Klaro? Kinuha niya ang kambing. So, nahandog para sa kasalanan. So, yung kanina, in-identify natin ba? Handog para sa kasalanan at handog na sinunog. So, sa taong bayan, pag handog para sa kasalanan, kambing. Okay?
Pinatay ito at inialay bilang handog para sa kasalanan, gaya ng una. At inialay niya ang handog na sinunog. No? So, dito sa version na New World Translation, walang nakalagay na baka at tupa. So, nilagyan ko. Kasi nga, doon sa verse 3, sabi doon, kung handog na sinunog, ang handog ng taong bayan, parang handog sinunog, baka at tupa. Kaya nilagyan ko ng baka at tupa para mas madali nating maunawaan kung anong klaseng handog, kung anong klaseng hayop. Okay? Kung anong klaseng ugali. Ang kailangan na gamitin ng taong bayan. Klaro? So, ayon sa itinakdang paraan, so same process, na gagawin sa ginawang handog para sa kasalanan at handog na sinunog. Okay? So, okay? Sumunod diyang inialay ang handog ng mga butil. Kumuha siya ng sandakot dito at pinausok iyon sa ibabaw ng altar kasama ng handog na sinunog sa umaga. Okay? So, next. Ay, kunin natin yung kahulugan. So, dito muna tayo sa handog para sa kasalanan, which is kambing ang dapat ialay. Pag sinabing kambing, ito po ay balance, no? The adaptability and resilience. So, balance, no? Ang ating nakuha, spiritual na kahulugan. Pag sinabing kambing, no? Balance, kailangan balance ang pag-uugali. Dugo, buhay, kamay, direksyon, taba, abundance, dalawang bato, emosyonal na balance at panloob na karunungan, atay, kakayahang ipagtanggol at protektahan, karne, hilig ng laman, balat, lugar ng kahihiyan. Okay? So, yan po ay handog para sa kasalanan. No? Ang handog na sinunog naman, baka at tupa. Pag sinabing baka, strength and sacrifice. Tupa, fearlessness and bravery. Dugo, buhay. Ulo, matatag na desisyon. Bituka o laman loob, tamad, katamaran. Binti, paghakbang. Okay? So, ngayon, ibuo natin yung mensahe. Butil pala. Yung butil, ito po yung mga kasaganaan ng idea. No? Nabigay natin yan, ang kahulugan yan doon sa, hindi ako nagkakamali, doon sa Leviticus chapter 2. Okay? So, buuin natin yung mensahe. So, take note, ito po ay handog na gagawin ng taong bayan. Okay? So, dito ipinaunawa ni Aaron sa bayan, sa taong bayan, ang kahalagahan sa pagkakaroon ng pagbalanse sa sarili, sa lahat ng aspeto para hindi maging isang violator. Okay? Lalo na pagdating sa mga patakaran at regulasyon na opisyal na ipinapatupad. Amen. Ang bawat mamamayan ay kailangan maging responsable na gawin ang kanyang tungkulin bilang mabuting mamamayan na nakahandang ibigay ang kanyang buong kapasidad na sundin ang mga direktiba na ibinigay ng mga otoridad para aapaw ang buhay tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Upang magtagumpay sa anumang sitwasyon, ang patas at makatarungan ang siyang gagawing gabay para balansihin ang emosyon at gamitin ang panloob na karunungan bilang maging tagapagtanggol at proteksyon laban sa mga posibleng pag-atake ng kaaway upang hindi hahantong sa kahihiyan dahil sa kawalan ng disiplina sa sarili. Alam natin na ang kaaway hindi po yun nasa labas. Ang kaaway na tinutukoy dito, yung nasa loob mo. Okay? Pag-uugali mo. No? At pagkatapos, ipinakita ni Aaron kung ano ang maging positibong naging positibong response ng taong bayan dahil sa pagpakita nila ng taos-pusong pagsakripisyo sa buhay na sundin ang mga alintuntunin ng pamahalaan at katapangan sa paggawa ng mabuti sa kapwa sa loob ng isang taong nakalipas. Di ba may na-mention doon sa verse 3 na kailangan isang taong gulang? No? So, ibinahagi ni Aaron dito yung naging response ng mga taong bayan sa loob ng isang taon. Yung kung ano ang naging positive noon na quality doon sa ginawa nilang response base sa mga alintuntunin na ipinapagawa ng pamunuan, ng pamahalaan. Morgidasin niya ba? No?
Kung kaya't nagresulta ito sa seguridad, kaligtasan, at katatagan ng relasyon dahil inalis ang katamaran na pag-uugali at mas piniling ihakbang ang sarili tungo sa ikalalago para sa kapakanan ng lahat. At bukod pa dito, ibinuod ni Aaron sa taong bayan ang mga accomplishment at plano at ang mga programa ng pamahalaan para sa isang partikular na taon at sa susunod na taon para maramdaman ng mga taong bayan ang garantisadong pamumuno ng mga pinuno. So, yun po ang ginawa ni Aaron, ipinaunawa na doon sa taong bayan. No? Ang handog para sa kasalanan at handog na sinunog. Klaro? So, dito, handog na kasalanan, which is yung kambing. So, dito naman, yung handog na sinunog, which is yung baka at tupa. Okay? Ato bisayon. Dinhi gipasabot ni Aaron sa katawan ang importansya sa pagbaton o balanse sa kaugalingon sa tanang aspeto aron dili mahimong violator. Ilabi na sa mga lagda o regulasyon nga opisyal nga gipatuman. Ang matag longsoranon kinahanglan nga likod sa pagbuhat sa iyang katungdanan o paghatag sa iyang bukos nga kapasidad sa pagsunod sa mga direktibo nga gihatag sa otoridad aron ang kinabuhi moawas ngadto sa kadagaya o kalinaw. Para magmalampuson sa bisan unsa nga sitwasyon, ang kaangayan ng hustisya mo'y mahimong giya aron sa pagbalansi sa emosyon ug paggamit sa kaalam sa sulod, isip, tigpanalipod o proteksyon batok sa posibleng pag-atake sa kaaway aron dili mosangkot sa kaulawan tungod sa kakulang sa disiplina sa kaugalingon. Ug unya gipakita ni Aaron kung unsa ang nahimong positibong response sa katawhan tungod sa ilang sincero nga sakripisyo sa kinabuhi aron pagsunod sa mga lagda sa gobyerno ug ang kaisog sa mga pagbuhat og maayo ngadto sa uban sulod sa usa ka tuig ang milabay. Mao nga resulta kini sa seguridad, kaluwasan ug kalig-on sa relasyon tungod kay giwagtang ang katapol nga pamatasan ug gipili niini ang paglakang sa pagpalambo sa kaugalingon para sa kaayuhan sa tanan. O gawas pa niini gisumada ni Aaron ngadto sa katawhan ang mga accomplishment o mga plano o mga programa sa gobyerno alang sa usa ka partikular nga tuig ug sa susunod nga tuig aron mabati sa katawhan ang garantiya nga pagpangulo sa mga lider. Klaro? Amen. So, yan po ang ibig ipakaintindi sa alay. No? So, gipasabot din ni Aaron bilang pangulong lider kasi siya yung kinatawan dito, siya yung gagawa ng handog at ipinaunawa niya yan. No? So, last, mayroon pang na-mention doon, handog pang salo-salo. Handog pang kapayapaan. So, yun po ay intended handog sa lahat. Klaro? So, handog, next. So, verse 18 to 24. Kanyang pinatay rin ang turo at ang tupang lalaki na haing mga handog tungkol sa kapayapaan na para sa bayan at ibinigay ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo at kanyang iwinisik sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At ang taba ng turo at ng tupang lalaki ang matabang puntot at ang tabang nakatakip sa lamang loob at ang mga bato at ang mga lamad ng atay. At kanilang inilagay ang mga taba sa ibabaw ng mga dibdib at kanyang sinunog ang taba sa ibabaw ng dambana. At ang mga dibdib at ang kanang hita ay inalog ni Aaron na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon na gaya ng inutos ni Moses. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya at bumaba siya na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moses at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at sila'y lumabas at binasbasan ang bayan at lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. At may lumabas na apoy sa harap
ng Panginoon at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang taba at ang makita yaon na ng buong bayan ay nagsigawan at nagpatira pa. Amen. Amen. So, dito sa 18 verse 18 to 24, so ito yung binention sa verse 4 to 5 na handog pansalo-salo. Okay, so dito ito yung proseso na gagawin doon sa handog na pansalo-salo. Pag sinabing handog pansalo-salo, handog pangkapayapaan po ito. Laro? So ito po ay handog sa lahat. Ibig sabihin, handog sa lahat means saklaw dito yung pinuno at taong bayan. Buong buong bayan talaga. No, buong mamamayan. Include yung pinuno at mamamayan. So, yung una, handog ng pinuno lamang. May kategori. So dito, sa handog pangkapayapaan, syempre lahat na. Okay? So, pagkatapos, pinatay ni Aaron ang toro at lalaking tupa na haing pansalo-salo. So, ang handog na ihandog ng lahat ay ang toro at ang tupa, which is self-sacrifice. Hindi pwede na ang mga pinuno lang ang magsakripisyo. Pwede. Hindi pwede na ang mga pinuno lang magpapakita ng kaisog. Sila rin mabuhat matarong ang mga citizen magbayolente. Pwede nila. Pili pwede. Yan naman. Kung ang mga pinuno lang mo pakita og mga sakripisyo kaisog sa pagbuhat og matarong nya bayolente ang mga mamayan, kabay nindot nga resulta? Wala. Kuyang. Di sad pwede nga ang mamamayan mo pakita sakripisyo o kaisog sa pagbuhat og matarong tapos mga leader bayolente. So kinahanglan tanan. So kaya may handog pagkapayapaan para sa lahat. No? Kaya ito ay yung ginawa ni Moises para maunawaan. Ipinaunawa niya doon kay Aaron ng taong bayan kung ano ang kahulugan ng mga handog. Kumbaga, Tagalogin na ito, no? Hindi pwedeng leader lang ang magsasagawa or magpapakita ng agresibo at sakripisyo para sa ikauunlad ng bayan. Amen. So kung nagpapakita ang leader ng kaagresibo para sa ikauunlad, dapat ito'y pamarisa ng mamamayan. Amen. So kung ano yung naihandog na ugali, matapos makita ang mga lapses sa nakaraang taon, ay ganun din ang gagawin ng mga mamamayan nung nakita din nila ang mga lapses na kanilang nagawa sa nakaraang taon at magkaisa ang lahat na ihandog ang pag-uugali gaya ng na-mention dito upang tuluyang makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Ganun po yung nakita natin. Amen. So may proseso na gagawin, no? Yung dugo, ibinigay sa kanya ng mga anak niya ang dugo. Tapos ang tungkol sa mga taba, bawat taba, no? Susunugin. So sabi pa dito, inilagay nila ang lahat ng pirasong iyon sa taba, ibabaw ng dibdib, no? So, pero ang mga dibdib at ang binti ay igidalaw ni Aaron ng pabalik-balik. No? So, ano ba? Kung gagawin ang seremonya, habang ginagawa ni Aaron yung seremonya, naunawaan niya ang kahulugan nito kung bakit niya iginagalaw. Hindi yung nagalaw-galaw lang ka ng binti, pero hindi mo alam kung bakit mo ginagawa yan. Pero walang isip ba? Binti ng baka, pipinakuha. Dughan sa baka, nakuha. Nagbagtabyog sa Aaron. Kagaya na lang yung paparating na natin, na Harvest. pista. Feast of Harvest, no? Kasi, ang utos dyan, yung dalawang tinapay, tama ba? May libadura. May libadura. So, ang libadura dyan, yun po ay positive. Okay? Positive libadura po yan kasi may dalawang klase libadura. No? Yung negative, ipinaalis na. Nung sa unang pista,
yung pangalawa, Christ of Harvest, yung po ay positive na limadura. Okay? So, na ipinasok mo. No? So, igagalaw po yan. Ngayon, kung hindi mo naunawaan, na paggalaw-galaw lang ka diha, naanak lang ka, nonsense kayo. Parang bang, ano ba, pumasok ka sa eskwelahan, physically present, pero yung utak mo absent. Amen. Wala kang natutunan kasi nga physically present ka pero yung utak mo na lumilipad. Parang ganon. So, hindi pwede na habang ginagawa mo ang seremonya, ang mga bagay na mga gawain gaya ng ginawa nila, hindi mo naunawaan ang spiritual na kahulugan ito. Kasi wala kang makupulot sa iyo, wala kang maging benepisyo ba? Walang mangyayaring Oo. benepisyo sa gawain iyon na hindi nagkaroon ng malinaw na kaunawaan o dahilan mo kung bakit mo gagawin yun, bakit ka pumaroon, bakit mo nagiging devotion mo yan, bakit mo gagawin, hindi mo nakuha yung dahilan, hindi mo naintindihan, walang kalinawan sa iyo, wala kang makukuha benepisyo. Wala. Nag-ano ra ka, naghago-hago. No? Hindi mo naunawaan ba? So, sa atin dito, ayaw natin diyan mangyari. Kaya nga, dito, inaral natin ang kahulugan at yung mga physical na seremonya, no? Ginawa natin, pero yung ritual, hindi naman natin ginawa kasi kanang nagbago. Habang ginagawa natin ang physical at spiritual, mayroong pagkakaisa, mayroong klarado bakit natin ginagawa yan. No, malinaw sa atin, no? Hindi gaya nung una, no? Habang ginagawa natin ang mga bagay na seremonya, hindi natin naunawa ng mga spiritual na kahulugan. Parang wala tayong wag yun tayo nakuha ba? Wag tayo naani. Pero ngayon, malaki ang ating naging improvement. No? Kasi nga, nang inaral natin ang spiritual, at hindi natin pinawalang bisa yung mga pinawalang natin seremonya at pinagkaisa natin yung physical at spiritual, talagang nagresulta ito ng mabunga sa atin. Naging malinaw, naging klarado, no? So, at walang ibang makabenepisyo niyan, hindi yung ibang tao, kundi ikaw lang mismo. Amen. Okay? So, hindi na natin isa-isahin, no? Yung mga na-mention dito kasi naulit na. So, dito tayo sa spiritual na mensahe. So, sa pagkakataong ito, hinikayat ni Aaron, sinabi in-encourage, hinikayat ni Aaron ang lahat na gamitin ang pag-uugali ng turo at tupa, strength, sacrifice, fearlessness, and bravery sa bagong panimula ng taon na ito upang magtuloy-tuloy na dadaloy ang kasaganaan sa buhay dahil ipinamalas ng lahat ang pagiging masunurin sa lahat ng mga aral at alintuntunin na ibinigay kahit na mayroong mga pagkakamali o pagkakabigo na naranasan. Ngunit gayon paman, nagsusumikap ang lahat na dalisayin ang mga hangarin tungo sa pagbabago at pagpapaunlad sa estado ng pamumuhay. Pagkatapos, paulit-ulit na inulit ni Aaron ang mga paunawa sa lahat na gamitin ang masunuring puso sa katwiran at laging ihakbang ang sarili na piliin ang patas at makatarungan na desisyon sa bawat transaksyon na gagawin. At sa huli, pinapasalamatan ni Aaron ang lahat sa kanilang katapatan at ipinahayag ang kanyang panloob na paghanga sa matuwid na sistema na taglay ng lahat. Amen. Okay? So kaya yung kamay, bantay ka ni Ana siya, i-bless niya. Expression yun sa iyang nakita nga pagkamatarong nga nasabtan sa mga tao nga gihatag nilang ilang bugkos kapasidad base sa ilang nasabtan. Kaya nagpasalamat si Aaron. Kabantay ka ng mga pangulo mo speech, buwana. Salamat ka ninyong tanan. Di ba? Kaya magdaig ka, anak nyo ta. Expression na sa atong kanang sara, sa yung nalek. Panloob na paghanga sa matuwid na sistema na nasa iyo. Makamantay ka maganda, ganaan ka, maganta ka, magana ka. Abi na ko, gana nito. Dili nang pagganaan na, kaya ginoon ko lang tandaan. Para ko ginoo. Abi ko gana to. Hindi yung nag-ana ka mga batid, yung itinaas mo yung kamay mo kasi nga pilit mo na yung Panginoon nasa taas tapos nanunood. Wala pong ganyan. No? Nang kinaway mo yan, ramdam mo ang matuwid na sistema nasa sayo. Ang Panginoon wala sa labas, nasa loob. Klaro? So bisayaw na to ni.
Niining higayon na, gidasig ni Aaron ang tanan nga gamiton ang toro o karnero nga panggawi sa bagong pagsugod niining tuiga. Aron padayon nga mudagayday ang abudansya sa kinabuhi tungod kay ang tanan nagpakita og pagsunod sa tanang leksyon ug lagda nga gihatag bisan pa kun adunay mga kasaypanan o kapakyasan nga nasinati. Apan sa gihapon, ang tanan naningkamot sa pagputli sa mga tinguha ngadto sa kausaban ug kalambuan sa estado sa pagkinabuhi. Unya subli nga gibalik-balik pag-ayo ni Aaron ang mga pahibalo ngadto sa tanan nga gamiton ang masinungtanong nga kasing-kasing sa pagkabatarong ug kanunay itikam ang kaugalingon nga pilion ang patas ug kaangayan nga desisyon sa matag transaksyon nga pagabuhaton. Ug pagkahuman gipasalamatan niya Aaron ang tanan sa ilang pagkamatinud-anon ug gipahayag niya ang iyang kahiladman nga pagdahig sa pagkabatarong nga sistema nga anaa sa tanan. Amen. Okay? So, yan po ang ibig ipakaintindi sa handog pasasalamat. Klaro? Amen. So, may dagdag, may tanong? Kasi dito yung pinakalas. Tama ba? Sis? Ito yung pinakalas na verse 24. Ang nakikita natin dito no, yung ano pa rin, yung tungkol sa seremonya at ritual Amen. na nagpahiwatig na napakahalaga nga ng seremonya at ritual bilang parte sa pananampalataya. Amen. Marami ang mga nag-akala na sa panahong ito, pagdating ng Misaya, sa pagdating ni Jesus, ang lahat ng seremonya ay pinawalang bisa na. So, hindi po nawala ang pinawalang bisa ang lahat ng ritual at ng seremonya. Ang nangyari po sa pagpapatupad ng mga namumunong Israelita sa pamamagitan ng naitatag na reliyon sa kapanahunan nila ay naging ang kahalagahan ay napunta na doon sa seremonya at sa ritual. So, nawala na yung essence kung bakit ginawa sa simula ang ganong mga gawain. Yung physical na gawain yung ay nawala na habang ginagawa nila ang seremonya na yon. Kumbaga, sa kalaunan, sa pagpapatuloy ng mga Israelita, nanatili ang ritual at ang seremonya. Ngunit ang espiritual na pagkakaulugan nito ang siyang nawala. Amen. So yun yung nangyari, no? So ito'y nagdulot ng kalituhan sa mga mambabasa na humantong sa pagtakwil sa seremonya at mga ritual. Dahil lumalabas, kung ating mabasa yung whole Hebrews, sulat ni Apostol Pablo para sa mga Hebrews, na yung seremonya pa ang naging sanhi upang maging malaya ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Dahil naging literal na yung interpretasyon. Pero ngayon po, nakita natin, lalo ito'y particular na mensahe para sa mga kasama natin sa Torah community, na ang seremonya or program sa bawat gawain, sa bawat pista ay kailangan pong gawin. Amen. So, hindi po required na dito gagawin sa house of worship. Ngunit, ayon sa iyong kapasidad at ang bawat tao ang nakakaalam ng kanyang sariling espiritu, alam niya ang kaya niyang gawin. Ibig sabihin, hindi kami ang magmungkahi, kundi ikaw ang magtuklas sa sarili kung ano ba ang kakayahan na pwede mong gawin na magawa mo sa bawat darating na seremonya o gawain. Amen. O pista. So kung ritual ang pag-uusapan na isinasagawa ni Aaron, siya bilang pare at buong bayan ang nagsasagawa, ay hindi po necessary na yun ang ating gagawin. Una, wala ng pare at hindi po buong bayan Amen. ang nagsasagawa ngayon. So ito yung maliit na komunidad na nakakaunawa sa essence ng ginagawa ng mga Israelita. So ang atin po
ang ritual po ay magbabago. Amen. Base sa sitwasyon, sa panahon, at sa kapasidad ng tao. Yung ritual po, yun po ang napapaloob na mga gawain o kailangang gawin tuwing isasagawa ang seremonya. Amen. Yung seremonya ng pisak ay permanente. Permanent po yun. Ngunit yung ritual sa loob ng seremonya, yun po ang nagbabago at i-assist po ng bawat mananampalataya ang kapasidad niya upang isasagawa ang nasabing seremonya ng Pasko. Klaro po. At sa lahat ng Pasko o sa lahat ng seremonya na mention dyan sa bawat pista. So ngayon po, gusto kong i-encourage ang lahat, no? Kasi napansin yan namin na ang marami habang na itakil o naiano po natin yung spiritual na kahulugan ng mga seremonya at ritual ay mas lalong napawalan bisa. Kumbaga parang nagdulot ito ng pagkakahiwa-hiwalay at nagdulot ito ng pagkakakanya-kanya na ba? Na ay ako lang direct, kaya ba naman ko sa essence? May narinig nga ako na nagsabi na kahit saan ako mapunta, walang problema kasi alam ko naman Kahulugan. ang kahulugan ng pagkamatuwid at yung mga spiritual na kahulugan ng naiisagawa ng mga Israelita. So, kumbaga, dapat tayong maging maingat, no, sa mga na-achieve nating informasyon dahil ito'y posibleng magdulot ng ating pagkakapahamak at lalong pagkalayo doon sa tamang hakbang kung ano ang ibig sabihin. No? Dahil una, mga kapatid, kung ang tamang impormasyon ang maging dahilan ng pagsasarili, magsarili na lang ta, bro. Di ba? Hindi ka na lang magsabi. Kung ang tamang impormasyon o pagkakaunawa tungkol sa ginawa ng mga Israelita at sa mga gawain ito ang magdulot ng pagsasarili, huwag ko na lang sabihin ito kung ganun pa. So, magsasarili na lang ako. So, ganito po mga kapatid. Pag nalaman mo ang impormasyon na tulad nito, huwag sana yung kalayaan kasi pag ang impormasyon na nakarating sa'yo, sabi nga ni Jesus, the truth will set you free. So, ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. So, hindi magiging dahilan ang kalayaan na iyong nakamit ang magiging sanhin ng iyong pagiging self-righteous. So, habang naunawaan mo ito, mas lalo kang magpaigting sa iyong sarili na magkaroon ng koneksyon sa lahat ng parihas mo na nakakaunawa sa impormasyon ito. Amen. Ano ba? At yan po ang dahilan kung ba't may mga pagtitipon, may mga seremonyas na kailangan gawin. Dahil, ulitin ko, ang seremonyas ay ang pisikal na gawain bilang silyo ng pananampalataya. Amen. Amen. So, sa pananampalataya, mayroong tatlong capacity na nasa tao na kailangang pagkaisahin. Una, isipan. Pangalawa, damdamin. Pangatlo, ang aksyon. Amen. So, ngayon po na ibinahagi ni Brother Alban ang essence sa mga sakripisyo at ng mga isinasakripisyong hayop ay naririnig ninyo at na-i-process ng iyong unawa, ng iyong awareness, ang ibig sabihin at posibleng nagkaroon ng pagkakaisa ang iyong damdamin at isipan. Sa puntong ito, nagkaisa na dahil presente ka ngayon o active ka ngayong nakinig at gusto mo nga sundin ang kalooban ng Diyos. Ngayon nagkaisa na ang damdamin at isipan. Ang purpose o ang nakita natin na naging tanging dahilan bakit gawin pa niya Aaron ang ganung mga process, ganung mga pamamaraan, mga steps, ganung mga kailangan gawin sa paghahandog upang ma-perform ang pakikipagkaisa ng iyong lakas doon sa naunawaan mo. Nakuha niyo po? Amen. Ganyan po kahalaga ang ritual. So, sa madaling salita, kung isasagawa mo ang ritual na hindi mo nauunawaan na yun ay ang pakikipagkaisa ng iyong lakas sa iyong isipan at sa damdamin, ay sabi nga ni Brother Alban kanina, wala ka makukuha benepisyo. Amen. Magsisilbing
tulad ka ng mga Israelita noon na mababasa sa Isaias na ayaw ng Panginoon ng kanilang mga pista. Ayaw ng Panginoon ng kanilang mga sabat, ng kanilang mga new moon. Bakit? Nawala yung benepisyo. Di nila makakamit yung benepisyo noon. Pero kung yung pag-unawa na inyong nakuha base sa inyong narinig habang nagsasalita at ibinahagi ng Alba ng aral at tuwing darating ang pista o pagsasagawa ng seremonyas at may mga ritual, base po sa inyong pag-unawa at kapasidad ng inyong sitwasyon na kaya niyong gawin upang isagawa ang ritual sa seremonyas na nasabi, ay mangyari po na magawa niyong napagkaisa niyo ang isipan, damdamin at ang iyong lakas. Love Elohim with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen. Ganun po yun. So yan lang po mga kapatid. Nawa maging ano po tayo, maging malawak sa pangunawa at gawin kung ano ang ating naunawaan para hindi po masayang yung impormasyon. Amen. Amen. Okay? Laro? So, wala na sigurong tanong. So, dito po nagtatapos mga kapatid ang ating pag-aaral sa aklat ng Leviticus chapter 9. Maraming salamat sa ating lahat, sa ating pakikinig. Happy Sabbath. Shalom. Alaikum.